heart. Lord, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Lord, that is in heaven, give us this day our daily bread, give us our sins. Father, and Son, of the Spirit, amen. Unang mundo. Pwede mo ang dali ng inyong mga upuan kung meron pa mga kalat at kung meron na, bulotin ito at itapos sa basurahan. Teacher. Ngayon, bago tayo tutungo sa ating darating, meron muna tayo mga kasunduan. Ay, pwede mo ba tayo muna kasunduan? Huwag makipag-usap sa kanila. Grace? Gumawa ng maayos at mag-pray sa guro. Leia? Magbilahog sa mga gawain sa klase. Liza, pwede mo ang mga kasunduan. Itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot. Sana ay maintindihan nyo ang ating kasunduan at atin itong matupad. Mukhang inaantok naman ang lahat. Pero bago tayo magsisimula, ay meron muna tayong kakantahin at sasayawin. Alam mo ba ang kantang Sampung Palaka? Ayun, may malalaman na. Pwede ba kumayroon lahat? At sabayan nyo ako. Sampung palaka, lumalawin naman, tas pababa at maikot-ikot pa. Magkulog na kayo, ang sagot, ayaw ko. Sampung palaka, lumalawin naman, tas pababa at maikot-ikot pa. At lang, umupo na kayo. Ngayon ay bago tayo tutungo sa ating talakayin, ay papakatid ko muna kayo sa dalawang pangka. Hindi lang. Dalawa. Di ba pumunta kayo sa inyong mga kagrupo? Dito ang una, dito ang pangalawa. Dalawa ka pa. Ngayon, meron akong salita dito sa harapan. Makibasa ang salita? Bibigyan nyo ito ng kasing kahulugan. Unang grupo, sinong voluntaryong pupunta dito sa harapan at sulat ang kasing kahulugan ng saway? Okay. Okay. Isa. Red. Yes. Ay, sumagot dito sa harapan. Salamat. Julia. Julia, pumunta dito sa harapan. Vivian.
nilagay. Ang mapalit, tama ba ito sa Tama. magastos? Tama. Ang matigas ng ulo? Tama. Ang suwail? Tama. Ang hindi masunod eh? Tama. Ang hindi makinig? Hindi. Tama ba? Tama. Ang masamang ugali? Tama. Tama ang lahat ng mga sagot. Panapagan ng mga sarili. Ngayon, sa tingin nyo ba, ang inyong mga salitang nailagay sa pisara ay may ugnayan ba sa ating tatalakay ngayong araw? Ngayon, ay sisimulan natin ang ating talakayan. Ang pamagat ng ating ito ay ang pakibasa. Alamat ng palaka. Magandang hapon ulit mga bata. So, ako ulit si Teacher Jens. So, bago tayo dadako sa ating aralin, basahin mo natin kasabay-sabay ang ating layunin. Pakibasa ng sabay-sabay. Sa tagusa. Sabay-sabay. Ulit. Okay. Basahin ng sabay-sabay. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan. A. Magkakasulit sa mga katangian ng mga tauhan sa alamat ng palaka. B. Makapagananghal sa pamamagitan ng pagsasadula, pag-uhit at pagganda batay sa paksang alamat ng palaka. Makapagbigay aral sa pagdulot sa alamat ng palaka. Inasahan ko ng ating mga layunin ay magkakamit natin pagkatapos ng ating aralin. So, bago tayo tuluyan na dako sa ating aralin, meron muna tayo mga masisining na mga salita na dapat tuklasin. Basahin ulit ang sabay-sabay ang ating panuto. Bigay ang kahulugan ng salitang ginamit sa mga susunod na pangusap. Isulat sa paksang ang sagot. Ang mga sagot ay yung pinipilian ay ang Pasaway, lumangoy, magsayang, sumugod, pinagirapan. sino ang gustong sumagot? Opo. Well, gusto ko na naman estudyante. Jadiya, diba? Bigyan, bigyan. Bago natin sabay-sabay muna natin basahin ang ating mga katanungan. Lumusong siya sa baha. Ang inyong sagot ay, magoy, sa tingin nyo, tama ba? Tama! Hindi po! Para malaman natin kung tama, ating ipapalit ang lumusong sa salitang lumangoy. Ano yung sabay-sabay? Lumangoy siya sa baha. Tama. So, ang dalawang katanungan naman? Sabay-sabay? Ulit. Sabay-sabay masahe? Nagsisisi ang mga bata sa ilog. At ang inyong sagot ay? Pinagagapan. Sa tingin nyo, tama ba? Hindi. Para malaman natin, gamitin na natin sa pangusap. Pinapahirapan ang mga bata sa ilog. So, makikita natin na mali ang inyong katanungan. So, tatanggalin muna natin ito pasamantalan. So, sa kanyang katanungan naman? Hindi dapat magwaldas ng pera. So, ang inyong sagot ay? Magsayang. Sayang. Gamitin muna natin ang magsaya sa pangusap. Hindi dapat magsayang ng pera. Tama. Wasto ang inyong sagot. So, ipaapat na tanong naman? Ang suwain na bata ay pinagalitan. So, ang inyong sagot ay? Pasaway. Para malaman natin kung tama, gamitin natin ang pasaway sa pangusap. Ang
Sino sumasabay ka? Evidence pag-usap? Lumangoy ang mga bata sa ilog. Tama, palagpakan natin ang mga sarili. So ngayon, dadako na talaga tayo sa ating aralin. So ang ating aralin ay, Alaman ng malaka. so, bago tayo dadako, papagkatin mo muna kayo sa tatlo. So magbilang. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. So, dito ang part, pagkat muna. Ano yung dalawang pagkat? Sa likod naman ang katrong pagkat. So, maaari ba tumayo ang unang pagkat? So, ito ang yan ang ating kwento. Okay, maaari din tumayo? Sa ating istorya, meron tayong tatlong karakter. Ang prinsipe, ang matandang babae, at ang diwata. So, ang unang pagkat, kayo ang magsisilbing prinsipe. So, kung gusto kong yung gawin, kapag nabasahin mo ang linya ng prinsipe, dapat tulog prinsipe rin kayo. Ano mga ulit ang tulog prinsipe? Hindi, pakiulit ka, ano tulog prinsipe? So, paano magsalita ang Panginoon? Tama. So, mag-iusap na kayo. Sa ikalawang pagkat naman, kayo ang magsisilbing matandang babae. Kagaya ng unang pagkat, ang gusto kong mangyari, dapat pilit matandang babae rin kayo. Ano ang pilit ng matandang babae? Tama, medyo maigit at mabagal. Sa kanto naman, kayo ang magsisilbing diwata. So, pakitayo ang mga ikatong pagkat. Pakitayo muna, ikatong pagkat. So, kayo ang magsisilbing ikatong pagkat, kayo ang diwata. Ang gusto ko mangyari, dapat tinig diwata rin kayo. Okay, ano nga ulit ang tinig ng diwata? Tama, magaling. So, habang naging kwento tayo, ang gusto kong mangyari, habang nagbabasa tayo, dapat meron tayong emosyon. Masaan ba mapakita ninyo ang emosyon ng inyong mga karakter? Pag oras na ninyo, kailangan nyo tumayo. Di ba na? Kaya naman so, sabay-sabay basahin ang pamagat. Noong unang panahon, sa isang tahimik na karian, may isang batang prinsipe na ang tanging libangan ay maligo sa ilog. Araw-araw siya nagtatampisaw sa tubig, sumisid at nagpuhuli ng mga tutubig sa ilog. Prinsipe? Ay kayo? Walang nilika, walang tubo. Ngunit kahit masya siya, hindi siya din. Kanyang mga pinilihan Araw-araw, ganun ang nangyayari. Hindi siya nakikinig at inuuna ang laro sa ilog. Isang hapon, habang masaya silang tumatalon sa mga bato sa gilid ng tubig, may lumapit ay isang matandang babae na tila hirap sa paglalakad. Prinsipe, Matanda, hindi mo ba kaya? Wala akong panahon dyan. Hanapin mo na lang. ng babae. Kahit isang saglit lang, anak. Masakit ang tuhod ko at di makayang sumulong sa tubig. Huwag kang maarte. Lumang babae ka lang. Hindi mo ako pwede magpusan. Diwata, Prinsipe, nakita ko ang kulay mo ugali. Swagin, mayabang at walang respeto sa matatanda at sa iyong mga
Sumilip ang malakas na hangin. At isang matinding kidlat ang lumagpak. Sa isang kidlat, ang prinsipe ay naging isang building palakak. Diwata. Matutuwa ka lamang kung mararanasan mo ang kakakakinig mo hanggang sa matuto kang magmahal, sumala at sumunod. Mananatili kang palakak. Mula noon, ang dating prinsipe ay nabuhay bilang palaka sa gilid ng ilog. Pinagmamasdan niya ang mga bata mula niya na masaya, ngunit masunod. At iyan ang sinapulaan ng alamat ng palaka. So, naintindihan mga bata ang ating kwento? Oo! Para masubukan kung naintindihan nyo ba ang ating kwento, meron ako mga katanungan. Sino-sino ulit ang ating mga karakter sa kwentong alamat ng palaka? Kaisa? Ang mga karakter ko sa alamat ng palaka ay prinsipe, magandang babae at naliwata. Sino naman ang palaging naliligo sa ilog? Okay, Glenn. Ang prinsipe ko, teacher. At sino naman ang babae mahirap na maglakad? Yan. Magandang babae ko, teacher. Tama. So ngayon, kung kayo ang prinsipe, tutulungan niyo ba ang magandang babae? Oo. Itaas ang kamay. Glenn. Ako, teacher. At bakit? Sapagkat sila ay matatanda na, kailangan ko nila ng tulong. Napakita ko ito ng pagkikilan. Tama, magaling. At ngayon, kung kayo ang matandang babae at kayo ay naging diwata, paparusahan niyo ba ang bata? Opo. Hindi, Opo, teacher. Bakit naman? Para matuto ko ang prinsipe. Tama, magaling. Palakpakan natin ang mga sarili. So ngayon, dahil lubos na ninyo ang gawaan ng ating talagayan, meron tayong aktibidad. So pangunahan ng aktibidad ni teacher. Dahil nagrupo na kayo sa tatlo, pumunta kayo sa inyong mga katulog. Ang ating aktibidad ay lilikha kayo ng isang tula o kanta o isang sayawin na may ugnayan sa pinto. Ngayon ay bibigyan ko naman kayo ng 5 minuto para gawin ang inyong mga dapat gawin at 2 minuto naman sa pagprepresenta. Pero bago tayo magsimula sa ating mga gawain, ay pakipasa muna natin ang pamantayan. Ay, ibasa ko ng pamantayan. Hindi naman. Ang mensahe ay isang nagkasakita. 15. Di gaano nagpapakita ang mensahe. 10. Medyo magulo ang mensahe. Okay? Sa unang pamantayan, ibasa. Teacher, Ibasa naman ang pamantayan. Pangalawa. pagkamalisahin. Grade 20. Pagkakaganda at napakalinaw ng presentasyon. 15. Maganda at maliwanag ng presentasyon. 10. Mas maganda ang bindigaan ng malinaw. Okay, ibasa ang pamantayan. Naangkupan ng konsepto. May nalabing kaugnayan sa paksa ang presentasyon. Di gaano naipakita ang kaugnayan ng paksa sa presentasyon. Kaunti lamang ang kaugnayan sa paksa ng paksa sa presentasyon. So ngayon, bago tayo puluyan dadako sa ating gawain, di ba meron naman kayong pangkat? So, sa unang pangkat, papipiliin ko kayo kung ano ang gusto nyo. Gusto nyo bang magsalba, magbuhit, o gumawa ng isang kanta? So, pakita nyo ako ng pangkat. So, ano ang gusto nyo? Magsalba, gumuhit, o kumanta? Kanta, teacher. Okay. Sa unang pangkat, ang gusto nyo na gagawin ay kumanta. Sa ikalawang pangkat naman, ano ang gusto nyo gawin? Pakita nyo, ikalawang pangkat. Okay, pakita nyo muna, ikalawang pangkat. Papipiliin ko kayo sa tatlo. Ano gusto nyo? Gumuhit o kumanta? Gusto nyo na pagsasalula? Okay, so, pero sa ikalawang pangkat, ang inyong gagawin
So, ano ulit ang gusto nyo? Okay, so, gusto nyo ay gumuhit. So, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para pagkintaan at pag-isipan ang inyong gagawin. Pagkatapos naman yan, meron kayong 5 minuto para presenta ang inyong ginawa. Okay, simulan na kayo. Ngayon, meron naman kayo ng 3 minuto para sa inyong presentasyon. Muli, 1 minuto para presenta sa harapan. Okay, tapos na ba ang lahat? Bibigyan ko kayo ng extension, 1 minuto. Okay na. Ngayon ay maganda na sa inyong mga presentasyon. Unang grupo, pwede ba kayo pumunta sa harapan o makipresenta ang inyong... Anong gagawin nyo ulit? Oo, makipresenta ang inyong tanda. Pero bago kayo magsisimula, kaya muna ang mga upuan. Bibigyan ko kayo ng mga... Sabi ko to, para magpresenta. Simula na. May isang palakad na nakikinig. May isang... Ano ba, teacher? Oy, teacher, Ay, pakiayos. may isang palakad na nakikinig. Nakikinig. Okay, palakpakan ang mga unang grupo. Ang pangalawang grupo. Handa na ba kayo? Ang gagawin niyo ulit? Magsasadulan, teacher. Simula na ang sasabila. Wow! Ang ganda naman ng ilog. Maliligo ako. Anak, pwede mo ba ako tulungan? Bakit kung kukunin niya, may kamay ka naman? Prinsipe, nakita ko ang tunay mong ugali. Napakasuwain, napakayabang, hindi walang respeto sa nakakatanda. Ngayon, paparusahan kita. Huwag po! Huli na ang lahat. Gagawin kitang palaka. Yan lang. Maraming salamat po. Ang maganda naman ninyong... Palakpakan ang pangalawang grupo. Ngayon, pangatlong grupo. Ano nga ulit ang gagawin niyo? Pwede din ba ipresenta sa harapan ng guhit? Hindi. Explain niyo kung ano.
Pinto? Opo. Oh. 20 points. Ayun. Huwag kang malikay. Malikay, mga unang grupo. Mga bata. Yes! Siyempre naman. 20 points. Bakit? 20 Ay, ano ba ba? Ginawa ng unang grupo? Meron ba? Points. Pero dagdagan natin ng 5 puntos dahil masaya ang kanilang ginawa. So, kaya meron sila 50 puntos. Wow. Yan, sa pangalawang grupo, ano ang nakikita ba niya? Pagsasadula. Sasadula. Nakikita ba ng pangalawang grupo ang mensahe ng Opo. Ayan sila. Points. Malikain ba ang pangalawang grupo? Hindi. Opo. Ano nga? Opo. Nagagak 15 points. Yun. Tama ba ang konsepto na nilikha? Opo. 10 points. Dahil mahusay at ilang magkagawa, meron silang pass points. Plus 5. Okay. Palakpakan ang pangalawang grupo. Yung nagtutungo tayo sa pangalawang grupo. Yung kaya ating iwawas mo. Ang likha ng pangalawang grupo. Ay, pakita ba sa kanilang guhit ang mensahe ng kwento? Opo! 20 points. Matikain ba ang pangalawang grupo? Matikain ba? Galing! 5 points. Boys! Tama ba ang konsepto ng kailang bulit? Na 10 points. Dahil nasayahan ako sa buhay ng pangatlong grupo, bibigyan ko ito ng plus 5. Meron na silang 5 points. Ngayon, dahil nagustuhan niyo ba ang ating kwento ngayong araw? Meron na yung pagsusulit. Kumuha kayo ng isang 4 na papel para sa ating pagsusulit. Ngayon, so, tulad lang sa akin yung Sir Dave, kuha kayo ng isang 4 na papel. Meron naman isang 4 na papel na lahat? Okay. So ngayon, ang inyong gagawin, gagawa kayo ng isang pag-uusap. Kung ano talaga ang natutunan nyo, o ano talaga ang ilalaman na aral tungkol sa ating kwento. Ano mga sa ating kwento? Okay, so bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto para gumawa ng isang pag-uusap at ang gusto ko ay isa-isa kayong bumisita sa harapan at basahin ang inyong pag-uusap. Maliwanag ba? Opo. Okay, bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto. Tapos na ba ang lahat? Magbibigay ang mga papel sa harapan. So tapos naman lahat? Order. Ang gusto ko ay, meron ay magpresenta sa harap at sabi ang kanilang aral na isinulat. Sino gusto magpresenta? Datang si Dante lang. Okay guys, sabihin mo, ano ang aral mo napulot? Ang aral na napupulot ko sa kwentong ang alamat ng palaka ay dapat tumulong tayo sa mga matatanda o sa mga taong nangangailangan ng tulong para hindi tayo magkarosahan. Tama, eh, hindi na nalaga sa palakpak. Okay? Sino ba? Vivian, sabihin mo naman ang iyong aral na napulot. Dapat po tayong marunong umispito sa mga nakatatanda sa ating mahal na
Kumuha kayo ng isang apat na papel. Kumuha kayo ng isang papel. So, at yun, babasahin mo ang tanong at inyo itong sasagutan. Unang katanungan, sino-sino ang tauhan sa Korinto? Babasahin ko ulit. Sino-sino nga ba ang tauhan sa Korinto? Saka, pangalawang katanungan, sino ang hindi tumulong sa matanda? Babasahin ko ulit. Sino nga ba ang hindi tumulong sa matanda? Pangatlo, ano ang ibang katauhan ng matanda? Ano? Basahin ko ulit ang pangatlong tanong. Ano ba ang ibang katauhan ng matanda? Simula, pang-apat na tanong. Ano ang nangyari sa prinsipe? Pang-apat na tanong. Ano ba ang nangyari sa prinsipe? At ulit katanungan. Sino ba ang taong pasaway? Basahin ko ulit. Limang katanungan. At ang ulit katanungan. Sino ba ang pasaway? Tapos na ba ang lahat? Pakipasa ang mga papel sa harapan. At ngayon, ay tapos na